Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga bilas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa kabisayang nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Miyerkules, Mayo 21, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinala. Headline. 19 ka-ahensya sa gobyerno mag-upod sa First Western Visayas Ease of Doing Business Fair sa Iloilo. Headline. Barotac Nuevo LDRRMC ginpaidalom sa Basic Incident Command System Training. Headline. Kapis PAPSI Chair Mabini Besinyo ginaingganyo mga kapisenyo nga magpadayon sa pagpanguma kag pagpangista sa pihak sang mga pagpanghangkal. Headline. Mga mangunguma sa kapis nagtipon sa Farmers Congress. Headline. Kaso sang dengue sa probinsya ng Iloilo nagsaka na sa masobra 1,700. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magaupod sa labing unang Western Visayas Ease of Doing Business Fair sa Iloilo ang 19 ka-ahensya sa gobyerno nga hiwaton sa Robinsons Mall, Pavia. Ini kabahin sa selebrasyon sa Ease of Doing Business Month nga ginasaulog kada Mayo. Lakip sa mga magatanyag sa ilang mga serbisyo, mga regional kag provincial office, sang Anti-Red Tape Authority, Department of Foreign Affairs, Government Service Insurance System, Home Development Mutual Fund, Land Transportation Office, Philippine Statistics Authority, Philippine Health Insurance Corporation, Bureau of Internal Revenue, Department of Information and Communications Technology, Department of Interior and Local Government. Magapakigbahin man ang regional kag provincial office sa Department of Trade and Industry, Social Security System, Professional Regulation Commission, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Agriculture, Bureau of Farm Protection, Department of Social Welfare and Development, Civil Service Commission, kag Philippine Information Agency. Partners ang ARTA sa pagpatigan sa aktibidad ang Local Government of Pavia kag Globe Telecom nga magatanyag man sang ilatag sa kaserbisyo. Naibalang katuyan sa EOD biyang pagtukod sa mas business-friendly environment sa kada lugar sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pang kapabilidad sa mga local disaster risk reduction management council sa Western Visayas, nagiwat sang Basic Incident Command System Training ang Office of Civil Defense Region 6 sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barotac Nuevo, Iloilo. Gintagan igtalupangod sa training ang mga ICS concepts, structure, functions, kag roles. Ang mga resource persons sa musanay Angel Grace Lemera sang OCD 6, Fire Inspector Gamaliel Boros ang BFP Mina, Senior Fire Officer 3 Romelo Aguilar sang BFP Zaraga, Chief Superintendent Lester Kenneth Himutea, kag Wilmer Robles ang MDRRMO DAO. Pinaagi sini nga mga paghanas mapataas ang hibalo sa malokal nga panguluhan sa paggamit ng Incident Command System kung may disaster response operations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kanyo ni Mabini Besinyo, Chairperson sa Capiz Provincial Agriculture and Fishery Council o PAPSI,
ang mga mangunguma kag mangisda sa probinsya nga magpadayon sa piyak sa mga ginatubang nga panghangkat kag problema. Sunod kay bisinyo sa piyak sang kabaratuhon sang palay kag kamahalon sang farm inputs kag labor, iyang gihapon ginaengganyo ang mga mangunguma kag mangingisda sa probinsya nga padayon sa pagpatuba sa mga pagkaon para sa masobra isa ka 100 million nga Pilipino. Ginapangabay man sini ang mga mangunguma kag mangingisda sang probinsya nga padayon nga magtrabaho kaupod ang Department of Agriculture kag mga LGU nga iya ginapasalamatan sa pagbulig kag pagpamati sa tingog sang ila konseho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagtipon sa giniwat nga AFCs and Farmers Congress ang mga mangunguma kag farmer leaders sa probinsya sang Capiz. Inibilang kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisherfolks Month 2025 subong nga Mayo sunod kay Mabini Besinyo, Chairperson sang Capiz Provincial Agriculture and Fishery Council katuyoan sa aktibidad nga mapahibalo sa mga tagpasakop ang mga pagtinguha sang konseho, mga ahensya sang gobyerno kag LGU. Tinutuyo man sang pagtilipon nga pamapatian ng mga concern kag mahibaluan ng mga problema nga ginatubang sa mga mangunguma sa handom nga matagan ini sang solusyon. Lakip sa mga nagpatpat sang ilang mga serbisyo kag programa ang National Food Authority, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag Philippine Crop Insurance Corporation. Ginpatpat man sa Department of Agriculture ang ilang mga pagtingwa sa idalom sa mga programa sa rice, corn, livestock, high-value crops, organic agriculture, kag regulatory. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Saka na sa masobra 1,700 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sininga 2025. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office humalin Enero 1 tungtong Mayo 17 kun as of Morbidity Week 20, yara na sa 1,742 ang kaso sang dengue sa probinsya. Ang 5 ka munisipalidad nga naka-record sang pinakamadamo nga kaso among San Joaquin nga may 132 ginsundan sang Uton nga may 100, Leon nga may 90, kag Cabatuan kag Dumangas nga may 80. Kalabanan sa mga nagkala-dengue sa probinsya ang yara sa 1 to 9 years old nga age group. Samtang sa masobra 1,700 ka kaso, siyam ang na-record nga dengue fatality. Tig-2 ang na-record nga napatay sa Carles kag Butotan kag tig-1 sa Uton, Sara, Tigbawan, Dueñas, kag Balasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:19 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR.
ang kanilang Oplan Contra-Text Scams. Oplan Contra-Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nangkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton nga mga balita, nakumpiska sa Bacolod City Maritime Police Station kag Bureau of Customs ang kinahon-kahon nga smuggled cigarettes nga nagabalor sang 12.8 milyones pesos sa sitio Bagambang, Barangay Piling, Kawayan, Negros Occidental. Arestado sa operasyon sanday alias Junjun kag alias Mar. Sunod sa Bacolod City Maritime Police Station, nakabaton sila sa impormasyon nga may smuggled nga sigarilyo sa lugar kag gilayon nila nga ginapatigayunan sa operasyon. Nakumpiska man sa operasyon ang salakyan nga ginagamit sa pagkarga sa kontrabando. Sa pagka-aresto sa mga sospek, kaso nga paglapas sa Republic Act 10863
o ng Customs Modernization and Tariff Act ang ila pag-atubangon. Nagpaandam naman ang Bacolod City Maritime Police Station sa publiko nga padayon nga nakabantay ang kapulisan batok sa mga individual nga luyag magpasulod sa kontrabando sa isla San Negros. Radyo Pilipinas News. Samtang handa na ang Bacolod City Police Office sa pagpatuman sang seguridad sa selebrasyon sang Bacolod Chicken Inasal Festival 2025. Sa pagpatuman sang security measures sa selebrasyon, nag-deploy sang 276 personnel ang Bacolod City Police Office agad magpatuman sang masangkad nga police visibility samtang nagasinadya mga pumuluyo. Sa giniwat nga official accounting and send-off ceremony, ginpanugyan na ni BCPO Director Police Colonel Joris T. Coronica ang kapulisan sa pagpatuman sang ilang katungdanan mangin alerto para madasig makaresponde sa anuman nga insidente. Ginpanugyanan man ni Coronica ang kapulisan na samtang ginaobra ang ilang katungdanan mangin profesional sa tanan nga tion kag respetuhon ang kinamatarong sa mga pumuluyo. Ang Bacolod Chicken Inasal Festival ang nag-umpisa subong adlaw Mayo 21 kag magalawig tubtob Mayo 25, 2025. Radyo Pilipinas News. Ang panaton nga balita, arestado sa tracker team sang Balasan Municipal Police Station ang isa ka top 5 most wanted person sa probinsya sa sitio Malbog, Barangay Tingian, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Serino, 55 anyos, residente sang Purok 4, Barangay Mamhut Norte, Balasan, Iloilo. Nag-ugat ang pagka-aresto sa suspect na tuhoy sa mga reports nga nabaton nga ginpalabot sa mga concerned citizens na tuhoy sa lokasyon sang suspect. Ang tracker team sang Balasan nga ginapangunahan ni Police Captain Renzo Martinez ang madasig nga nag-akto sa impormasyon. Nadakpan si Serino by virtue of a warrant of arrest nga gin-issue sang presiding judge sang branch 66 kag nagapangatubang ini sang kaso nga acts of lasciviousness kag acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Ginapanginbulahan sang Iloilo Police Provincial Office ang kapulisan sa pagka-aresto sa nasambit nga wanted person. Nagapadayon ang paglagas ng kapulisan sang Ilonggo Cups sa mga nabilin nga wanted persons sa probinsya sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Kagamiato manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Mayo 21, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.